dito sa airbase. Nakiusap ako kung pwedeng makausap ko personal si former President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng instructions, and then makabigay din siya ng instructions sa akin. At sabi dito, kanina pa kami dito, more than 30 minutes na, si General Marbil daw ang in charge ng buong Villamor Military Air Base ngayon. Nanatili siya sa labas ng airbase kasama ng mga taga-suporta ng kanyang pamilya na nagtipon-tipon doon kagabi. Hindi rin lubos maisip ng bisi ang nangyari. Pugod sa pamumulitika, tinawag niyang state kidnapping ang pag-aresto sa kanyang ama. Nakakalungkot. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayuhan. Nakakahiya bilang isang Pilipino. Nagkausap kami kanina pero medyo choppy kasi yung signal dun sa loob kasi ginajam yung signal. Sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, it's that's life, kaya sira-sira. But then I told him na some instructions on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan. Dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. At nagsusnowball yung block voting ng 9 candidates ng in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Para makabalik na ako sa Pilipinas. That was willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities.